Parang hostage daw ang pabirong turing ni VP Sara Duterte kay Senadora Amy Marcos. Ang senadora raw kasi ang dapat magbabalik sa Pilipinas kay dating Pangulong Duterte. Nagsalita rin ang bise tungkol sa hinaharap niyang impeachment complaint. Nasa frontline ang balitang yan si Marian Enriquez. Ngayong araw ng kasarinlan, nasa Kuala Lumpur, Malaysia si Vice President Sara Duterte. Kasama niya roon sina Senator Amy Marcos at Senator Robin Padilla na parehong Senator Judge nalilitis sa impeachment complaint laban sa bise. Inaasahang magiging patas ang mga senador at isasantabi ang politika oras na umusad ang impeachment trial. Pero kanina, pawang mga magagandang salita ang maririnig kina Amy at Robin patungkol sa bise. Ang isa nga, tinawag pang susunod na Pangulo ng Pilipinas, si VP Sara. Gusto ko muna pong magbigay pugay, unang-una sa susunod na Pangulo ng Pilipinas, Inday Sara Duterte. Duterte! 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 Ang sarap! Ang ating pinakamamahal VP, Inday Sara Duterte. Naungkat pa ni Senator Amy ang mga nangyaring tensyon sa impeachment court. Kamuntik nang puntalin si Senator Joel Villanueva. Ako nasigawan ko si Risa Ontiveros. Pasensya. Hindi ko mapilit. Nagsuot ng damit bilang hukom. Pero kami, mga pasaway ni Robin, hindi kami nagsuot. Ayaw namin nun, pangit. It's not my color. Siyempre, nagsalita rin si VP Sara tungkol sa impeachment laban sa kanya. Dito, pinuri niya si Senator Amy. Napanood niyo ba yung speech ni Senator Amy doon sa Senado? Yun po ang kabuuhan ng explanation ng sinasabi ko. Marami ang nagsabi sa akin na naipaliwanag niya ng maayos kung ano ba yung nangyayari sa impeachment na ginagawa. Dagdag pa ng bise, kasama niya madalas ang ate ng Pangulo dahil ito raw ang inaasahan niyang magbabalik kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Kasalukuyang nasa The Hague, Netherlands si Digong matapos arestuhin para sa mga kasong crimes against humanity, kaugnay ng madugo niyang drug war. Inimbita ko si Senator Amy Marcos, kung saan man ako pumupunta, dinadala-dala ko siya. Kasi sinasabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Kaya dala-dala ko yan siya kahit saan. Para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa Davao City. Kung si VP Sara nasa Malaysia ngayong Independence Day, si Pangulong Bongbong Marcos naman kasama ang uniformed personnel sa Parada ng Kalayaan sa Quirino Grandstand sa Maynila. Ibinida roon ang mga modernong asset ng gobyerno. Sa talumpati ni PBBM, binigyang diin niya ang kahalagahan ng paglaban sa fake news. Ang mga kasinungalingan walang hangganan, mga balitang walang katotohanan at maling impormasyon, ito ang mga salot sa ating kalayaan. Nakakalungkot din na may ilan din sa ating mga kababayan ay pinipilit ang maling paniniwala para sa interes ng iba, maging mapanuri tayo lagi. Alamin natin ang totoo. Labanan ang mga kasinungalingan. Dagdag pa niya, ang totoo raw na kalaban ng kalayaan ay ang pagiging manhid sa mga hinaing ng taong bayan. Pananagutan natin hindi lang ang mga umaabuso sa tungkulin, maging ang mga nagkukulang sa paglilingkod. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.